Hindi laging kailangan ng Canadian experience para makuha mo yung trabaho na gusto mo at yung trabaho na linya mo talaga. Hi guys, good morning. So today, papasok naman tayo sa head office namin sa North Vancouver, no. So mga 1 hour and 30 minutes commute. So magko-commute lang ako today, hindi ako magdadala ng sasakyan kasi mas convenient guys kesa maghanap ng parking. Tsaka mas tipid, di ba? So yan. So papasok tayo today. Ganda ng panahon ngayon guys. There. Yun ang panahon ngayon. Kaya okay din mag-commute. Right? Let's go! Train to Waterfront. So since mahaba ang ating biyahe guys, so syempre kailangan natin ng entertainment. Kaya ito, so habang biyahe, which is nasa 1.5 hours, so wala akong ibang gagawin kundi manood lang sa Netflix guys. Para naman hindi tayo maboard, diba? Kaya manood na lang tayo. Super convenient guys ang mag-commute kapag magpupunta ka ng downtown. Kasi guys, hindi mainit sa train, hindi siksikan. Siguradong meron kang upuan at saka marami ka ding makikita na view, 'di ba? Tsaka yun nga, pwede ka naman ding manood na lang. So, dito guys, naka-exit na tayo ng train. So, ang next naman natin na stop is pupunta naman tayo ng C-Bus, right? So, convenient dito ang transportation kasi nga connected na yung bus, yung train at saka yung C-Bus. Kaya tayo magsi-C-Bus kasi parang tawid tayo ng dagat, parang gano'n. So ano lang naman yan, short ride lang naman, siguro mga less than 15 minutes nandun ni rin tayo. Yan. So makikita niyo maganda talaga ang araw. So very convenient talaga mag-commute papunta sa office namin or papunta sa downtown. So dito, papasok na tayo sa loob ng C-Bus. So kung makikita nyo, para siyang mini na barko. Yan. Covered yan guys. Tapos marami ding seats at saka hindi rin mainit sa loob kasi may aircon yan. So tapos overlooking mo guys yung mga bundok sa North Vancouver. Kaya masarap din talagang magbiyahe. So ayun nga, very convenient lang. So after mga 15 minutes, mag-exit na tayo sa C-Bus. Tapos yung sa mismong pag-exit natin, doon na rin yung office ko. Kaya din hindi rin ako masyadong nahihirapan sa pagpasok ko sa office kasi pagkababa ko sa C-Bus, yung office, yung mismong building namin is connected din dito sa C-Bus. So dito na tayo sa office guys. So bibili muna tayo ng breakfast bago tayo pumasok sa loob kasi gutom na rin ako. So time check 7:30 na. So ningal ako doon. Bahala ka sa buhay mo. Bakit muna tayo Ginusto mo pumunta yan ng Tim Hortons. Tapos bill tayong breakfast at kape. Alright. Wait.
Hi guys! So, ito nakabili na tayo ng breakfast. Papasok na tayo sa office. Yan. Ganda na naman ang araw dito guys. Kung sa amin, maganda. Dito sa North Vancouver, napakaganda dito guys. Yeah, tabing dagat pa. Check. So as usual, pagkarating sa office, yung mga kailangan nating i-check, check ng emails, check ng mga meetings ko for today, and then check ng mga servers and databases kung lahat ba sila is okay. And syempre guys, sa morning pa lang nililista ko na yung mga kailangan kong gawin, yung mga aking deliverables and yung mga priority na kailangan kong gawin para makalculate ko na kagad kung ilang oras yung kailangan ko for each task and making sure na magagawa ko sila lahat before the end ng aking work for the day. So sa work namin guys, most of the time lagi kami nakaupo. Kaya din gusto ko dito sa office kapag nagtatrabaho ako, tinataas ko yung table ko para nakatayo ako habang nagwo-work. Kasi guys, pag lagi nakaupo, nakaka-strain yan sa likod, 'di ba? So, yeah. And then guys, fast forward na natin para hindi naman kayo mainip. So guys, nandito ako ngayon sa park malapit sa office. So, pag naboboard ako sa office or nagsasawa na ako sa view ko sa office, lumalabas ako dito at nagpupunta ako sa park at dito ako nagwo-work, you know. Para din meron lang ako ibang view, tapos fresh air. Tulad ngayon guys, ang ganda ng panahon. So, dito ako nag-i-stay pag napupunta ako ng office. So hi guys, nandito ako sa ilalim ng puno. Sarap ng hangin guys, plus ang ganda ng aking view. So dito ako nakaupo ko ngayon. Sa ako yung laptop. Galing ah. Then yan yung aking view guys. Yan. Overlooking ang dagat at saka yung downtown. Alright. So sagutin natin yung ibang mga nagpiping sa akin, no, na yung number one question guys is, kailangan ba talaga ng Canadian experience bago muna makakuha ng trabaho na related doon sa experience mo? Halimbawa, kung IT ka or nurse ka or engineer ka, kailangan ba muna ng Canadian experience para ma-hire ka dito? Diba? So, ang sagot ko po dyan for my own opinion is yes and a no. Yes, kailangan mo ng experience siguro dun sa mga trabaho na regulated, meaning let's say pag nurse, kung nurse ka sa Pilipinas at magno-nurse ka din dito, iba kasi yung standard sa Pilipinas at saka yung nursing standard dito sa Canada. So pwede ka nilang i-require mo na mag-take ng mga exam, certification, para talagang swak yung experience mo dito sa Canada based dun sa linya ng trabaho mo, diba? Well, ako guys, mag-share lang ako based lang on my experience, no? Kasi guys, nung pagpunta rin namin dito, may mga nag-suggest din sa akin na kailangan mo ng Canadian experience bago ka talaga ma-hire dito as IT, no? Tapos may mga sample pa sila sa akin na sila daw nag-work muna sa McDonald's, sa Tim Hortons, sa Walmart, you know. So yung mga blue collar job, 'di ba? Mga cleaner, yung mga ganyan. Sinuggest din nila yun sa akin, no, guys. Pero kasi para sa akin, kanya-kanya tayo ng plano, objective, 'di ba? Kasi guys, nung pagland pa lang namin dito, ang main objective namin mag-asawa as a family is ma-permanent resident talaga kami. Ayoko kasing sabihin guys na kumuha lang kami ng student pathway for the sake na para ma-PR lang. No.
kumuha kami ng student pathway thinking na merong matatapos yung wife ko na degree, and of course at the same time makakatulong yun sa amin para ma-PR kami. Meron kasi dito guys na nag-i-student lang tapos hindi naman pumapasok, hindi inaayos talaga yung aral, di ba? So kami hindi. Talagang yung wife ko nag-aral talaga siya at tinapos na talaga yung pag-aaral with quality talaga, right? So yun nga, nung pagland namin dito, meron kaming objective talaga guys, meron kaming plano kung ano yung gagawin namin, at we assure na lahat ng gagawin namin is related dun sa objective namin, which is ma-PR kami. So in terms of trabaho, yun nga, marami kasing nagsasabi sa akin na kumuha ka muna ng kahit anong trabaho, kasi kailangan mo ng Canadian experience muna, hindi ka ma-hire kapag wala kang Canadian experience, no? Challenge ko lang yung thought na yun guys, na sabi ko sa sarili ko, kung ano naman yung tinatrabaho kong technology sa Pilipinas, most probably yun din naman yung technology na nandito. Hindi kami katulad ng ibang regulated job. Yun nga yung sabi ko na like nursing, engineering, di ba? So hindi kami, para sa akin lang guys, hindi ko i-consider ang IT na regulated kasi nga pareho lang naman kasi siya yung work sa Pilipinas o kahit sa ibang bansa. Pag pumunta ka dito, pareho lang naman. Nag-try lang ako ng nag-try. Talagang nag-submit ako ng mga papers ko sa mga big IT companies dito sa Canada. Hindi naging madali, pero at the end of the day, babalik pa rin talaga ako dun guys, dun sa objective ko kung bakit ba ako naghahanap ng trabaho. Kasi guys, may mga gustong magtrabaho kasi necessity, kailangan nila kasi nga para sa cost of living nila, di ba? Hindi ko naman sinasabing marami kami ditong pera. Sinasabi ko lang is yung objective kasi namin na gusto ko na yung mahanap kong trabaho is makakatulong din talaga sa pag-aayos ng papers namin papuntang PR, di ba? Kaya din, although maraming trabaho, totoo po yun, maraming trabaho like cleaner sa Tim Hortons, sa Walmart, marami guys, maraming blue collar jobs dito. Pero again, no yung purpose mo, bakit ka kukuha ng ganong trabaho, di ba? Kung meron ka namang options na irekta mo na kunin mo yung trabaho na linya mo, di ba? Halimbawa ako IT, gusto ko talaga maging work ko rin is yung IT, related to IT, di ba? So kaya nagtiyaga din ako guys. Talagang nag-taste muna kami, talagang save kami kasi nga of course wala ako nung trabaho bang naghahanap ako, pero masasabi ko na nagbunga naman yun guys, kasi after more than 2 months na paghahanap ng work, nakaland naman ako ng trabaho, exactly the same technology, the same title na meron ako sa Pilipinas, nakuha ko din dito, diba? So masasabi ko, in my opinion and in my experience, hindi laging kailangan ng Canadian experience para makuha mo yung trabaho na gusto mo at yung trabaho na linya mo talaga. Para lang po sa akin hindi ko sinasabi sa lahat kasi yun yung nangyari sa akin guys. Hindi ako naghanap or hindi ako nagtrabaho dito ng ibang trabaho bukod dun sa pagiging database administrator. Yun po yung una kong trabaho dito. Hindi ako nag-cleaner, hindi ako nagtrabaho sa Tim Hortons or whatever. But again, I have nothing against po dun sa mga ganong work, no? Parangal na work po yan. So, saludo po ako dun sa mga tao na nagtatrabaho dyan. Ang point ko lang po is, sineshare ko lang yung na-experience ko. Diba? Ngayon, important ba ang Canadian experience? Of course, important na merong kang Canadian experience dito kasi edge mo na yun na meron kang Canadian experience and familiar ka na dun sa processing nila dito sa Canada. So now, paano naging possible sa amin na mamili ako ng trabaho? Siguro guys, mag-play talaga yung part na yung planning guys.
So, sa Philippines pa lang, nag-ready na kami, no? When it comes to savings, we make sure na meron kaming buffer, like 3 to 6 months na buffer, meaning kahit na hindi ako magtrabaho, yung kayang i-support yung savings namin, yung cost of living namin, para guys, hindi kayo ma-pressure na kumuha ng kahit anong trabaho, diba? Kasi iba na ang usapan pag wala ka ng pambayad ng renta, wala ka ng pang grocery, diba? So talagang kahit na gusto mong mamili ng trabaho, wala ka ng options, diba? So sa amin, nasa Pilipinas pa lang kami, talagang nagplano kami na nag-alat kami ng savings para doon sa buffer na yon, para at least kahit naghahanap ako ng trabaho at namimili ako ng trabaho, hindi maaapektuhan yung pamumuhay namin dito sa Canada. So I think yun yung isang importante na pwede nyong i-consider kung pupunta kayo dito. Yung okay din kasi pagkarating namin dito, in a few weeks lang, nakahanap agad ng work yung misis ko, no? So yung wife ko po is student visa. So yun din yung namin, yun din yung naging plano namin na pagkadating namin dito, pareho kami maghahanap agad ng trabaho. Possible work, di ba? So we are blessed na in a few weeks nakakuha yung wife ko ng work as a professor sa isang college dito. So nakatulong talaga din yun sa amin, di ba? Habang nag-work, naghahanap ako ng trabaho, si Mrs. naman kahit papaano meron na siyang income, di ba? At saka nga yun nga yung savings na meron kami, yun din yung nakatulong sa amin. At saka of course humingi rin kami ng tulong sa family members namin, di ba? So I think nagbunga naman lahat yon kasi talagang we make sure na kahit anong gawin namin in terms of work, yung sa pag-aaral and everything, in line doon sa aming objective na ma-PR dito, right? So again, case to case po talaga kasi may mga nagpupunta dito, halimbawa nurse or doktor. Kahit na gusto mong mag-nurse agad dito or mag-doktor, since iba ang standards ng Canada when it comes to that kind of work, hindi ka pa rin makakahanap ng ganong trabaho unless ma-secure mo yung mga kailangan like certifications, exam, training, experience, yung mga ganon. Siguro lang po, swerte lang din sa part ko na yung tinapos ko at saka yung work experience ko is hindi na kailangan ng mga ganung upgrade or exam or certification. Yun. So dito guys, naglalakad na ako nito pabalik ng opisina. So papakita ko lang sa inyo guys kung gaano kaganda yung paligid, kung gaano kaganda yung park. Kasi park yan guys, tapos tabi din siya ng dagat, no? So makikita nyo talaga dun sa kabilang side, ando ng downtown, di ba? So napakaganda ng lugar. Ang daming nagbabike dyan, ang daming nagja-jogging. Lunch break kasi yan so marami din kayong makitang nakatambay dyan minsan. Dyan na rin nagla-lunch, di ba? So para na rin siyang picnic area, parang ganon. So hi guys, uwi na. So tapos na naman yung buong araw ng trabaho, uwi na tayo. So magko-commute na ulit tayo. Right? So see you again guys on my next video. Thank you again. Peace.